Good morning mga sir. Usapang trip meter po tayo sa mga hindi nakakaalam kung paano gamitin yung trip A at saka yung trip B. Marami hong paraan para gamitin yung trip A at saka yung trip B, or yung nakalagay dito na A at saka B. Yan, tulad niyan, naka B ako. Tapos ito yung A. Yan, yung may 5,839. Okay. Unang-una, halimbawa, pupunta ka ng Manila. Tapos, gusto mong sukatin kung gaano kalayo yung pupuntahan mo exactly doon sa Manila. From Pampanga to Manila. Ngayon, ang gagawin mo, ilo-long press mo lang siya. Nasa sayo kung ano yung gagamitin mong trip A or yung trip B. Bawa ito, yung 73, ilo-long press mo lang yung trip B dito sa may gilid, pinakagilid. Magsisero na siya. Ngayon, habang umaandar ka, makikita mo na nagkakaroon din siya ng value. Sa paraan na yun, makikita mo kung gaano kahaba yung tinakbo ng sasakyan nyo hanggang sa makapunta ka sa destination mo. Ngayon, nagkaroon ka na ng record, halimbawa sa trip B, let's say 70 kilometers. Ngayon, may iba kang daanan or inaakala mong shortcut pauwi ng Pampanga. Doon mo ngayon gagamitin yung yung trip A. Magsisero ka rin doon. Tapos ikumpara mo kung gaano kalayo yung trip B doon sa trip A. At least may record ka kung paano siya gamitin. Yung sa akin naman, usually ginagamit ko yung trip A pag mag-change oil na ako, para at least may basehan ako kung nakakailang kilometers na ako bago ko siya ipa-change oil. Although may indication naman tayo ng yung parang tools sa may dashboard, yung ilaw. Pero mas maganda rin tong actual na takbo ng makina nyo. Although hindi kasama yung pagka nasa traffic ka. Nandun lang sa average or period ng takbo mo kung gaano kung malapit na siya sa change oil or PMS schedule mo. Yun lang po, sana makatulong.